So yung what's up sa inyo mga bikers, no? For today's video, dito tayo ngayon sa Dumangas sa port mga bikers. Babiyahe tayo, papunta tayo ng Bacolod mga bikers. Kita nyo itong dagat ito ay Dumangas port ito mga bikers, no? Dito kakaliwa kami ng aking pamangkin na si Audrey mga bikers dahil itinravel namin yung galing Maynila to Bacolod mga bikers, kaya nabumotor lang kami. Nirororo lang namin mga bikers. Alam nyo ba yung aming biyahe napakalayo mga bikers. Alam nyo mga bikers kung magkano na consume ng ating gasolina simula doon sa Manila to Bacolod mga bikers. Yung aking gasolina pala mga bikers ay 5 bisis ako nakapag-gasolina, bali 1,000 din yung na consume ko ng gasolina mga bikers galing galing Manila to Bacolod. Kaya ganun ka lakas ng riders mga bikers. Samantala yung aking pamangkin, yung ADB niya mga bikers ay 1 beses lang naggasolina galing Maynila mga bikers. Doon na sa gasolina ulit sa Bacolod pagdating namin mga bikers, no? Bali dito mga bikers, nagtanong muna kami dito kung saan dito yung papunta ng Bacolod na barge mga bikers, dahil kakarga na naman natin ito yung motor sa barge mga bikers bago mag ng Bacolod, dahil babiyahe yung barge papunta Bacolod, kaya ikakarga itong motor. Kaya dito muna kami, medyo naligaw-ligaw pa kami dito mga bikers ng aking pamangkin, medyo nagtanong kami na wala naman pala tao. Oh shit! Oh shit! Kaya dito mga bikers, umatras muna ako dito dahil siyempre pupunta na kami doon sa doon pala daw magbabayad doon sa mismo malapit doon sa may barge mga bikers, kaya dumiritso na kami dito sa may barge mga bikers, no? Yan, kita nyo, napaka chill yung ating pag-drive dito ng motor mga bikers sa dito sa Dumangas port. Dito itong Dumangas port mga bikers ay pagkakalam ko ay sakop pa ito ng Iloilo mga bikers, no? Bali malapit lang ito mga bikers, no? Mga bikers itong Dumangas port mga bikers, almost 2 hours lang biyahe sa barge, no? Puntang Bacolod or 2.5 mga ganun. So yung binayaran pala mga bikers dito papuntang Bacolod mga bikers ay 300 mga bikers yung isang yung tao at saka motor, 300 pesos mga bikers, bali 600 binayaran namin ng aking pamangkin dito pag tawid sa Bacolod mga bikers. Kasama ng motor at saka tao, 300 lang yung bayad mga bikers. Kaya sa mga gusto mag-travel papuntang Bacolod, galing ka Maynila mga bikers, no? Bumiyahe lang kayo ng galing Maynila to Batangas port mga bikers. Pagdating ng Batangas, magbabayad kayo doon ng entrance, bali 65. Tapos yung magbabayad din kayo ng mga 1.3 mga bikers, yung kasama ng motor at saka yung tao, bali 1.3. Isang motor at saka tao, bali 1.3. So yung binayaran namin mga bikers ay 2.6. Dalawa kami ng aking pamangkin. Bali wala kami pala angkas dito, no? Dalawa lang kami. Ang aming dalang dito ay bag sa likod namin na nilagay at saka sa backbox. Doon namin nilagay yung aming mga kargamento mga bikers, kaya full tank kami. At saka siyempre wag kayo magkalimutan na magdala ng kaputi pag nagda-drive kayo mga bikers, no, ng motor papuntang probinsya, dahil siyempre minsan mayroon area na madaanan kayo, maulanan kayo, kailangan mayroon kayong kaputi na dala mga bikers. Kaya safe lang tayo sa pag-drive. Ang takbo ng pala namin pala dito mga bikers ay 75. Hindi na kami punto matakbo gano'n ng mabilis dahil siyempre hindi pa namin kabisadong kalsada dito papuntang Bacolod. Kaya yung aming takbo lang dito, chill lang mga bikers. Pag nagutom kami mga bikers, no, ay kakain na kami doon sa mga karinderya, dadaan lang kami. So yun. So yun mga bikers, no, nung pagdating namin pala sa Mindoro ay nag-travel na kami ulit papuntang Ruas mga bikers, no. Pagdating namin sa Ruas mga bikers, bayad naman kami doon ng 2.7 bawat isa sa barge, no, yung sa Ruas papuntang Katiklan. So ang pala sa Ruas mga bikers, yung bayad namin doon ay 2.7 yung motor at saka tao na rin yung binayaran namin. Wala kasi silang medyo mahal, 5,000 yung nila pag pa lang, motor pa lang. Pero pagka yung isasakay nyo doon sa pwede na yung 2.7 mga bikers. Oh shit! Oh shit!
Kaya dito mga bikers no, nag-aantay kami dito ng malulod kami dito sa dito sa bars ng Dumangas Port dahil siyempre inuuna pa pala dito yung mga sasakyan mga bikers, hindi katulad dun sa sa Batangas ay inuuna muna yung motor bago mga sasakyan, or sasakyan pwede rin isingit ang motor pag ganun. Pero pagka once na madali man ang mga bikers, pagka once na gusto nyong mag-rides lang na isasakay nyo sa ruro yung iyong mga motor. Kaya dito mga bikers, wala kaming magagawa kundi mag-antay dito ng bars para makapasok din kami dito sa loob ng bars no. Siyempre dami rin kami dito mga bikers na nakamotor dito mga bikers. Siyempre nakikita nyo lang ako dahil nakatutok na kamera sa akin lang. Pero ang gamit natin dito pala mga bikers na kamera ay 360 no. Kaya voice over ko na lang ito dahil siyempre wala tayong mic na gamit dito sa Insta360. Yung ating camera kasi nasa harap mga bikers ay ang na-upload ko na rin yung una na yan, yung mga record na yung mga clip lang kuha ko kasi dyan. Pero hindi tayo nalubat dahil meron tayong dalang dalawang power bank mga bikers papunta doon. Yung ating power bank ay dito na sa ating chest bag mga bikers. Kita nyo sa ating harapan yung ating chest bag, isang power bank dyan para in case na lalagay ko doon sa aking GoPro yung i-charge ko dun sa GoPro. Pagka once na tanggalin nyo lang yung battery, dire-diretso na yung mga bikers. Ang tagal namin dito na stock mga bikers no, dito sa Dumangas Port dahil siyempre pinupuno muna nila yung bars mga bikers sa mga sasakyan dahil isisingit na lang kaming mga motor papunta doon sa loob ng bars mga bikers. Kaya nag-aantay lang kami dito para makapasok na rin. Sa araw na to mga bikers, sobrang init mga bikers, halos mapapasok kami sa init. Kaya pero chill lang ating camera, kaya naman ng ating Insta360 yung init mga bikers dahil medyo open na naman siya, medyo mahangin kunti, kailang mainit. Ang ating suot dito, naka full battle pala tayo dito mga bikers no. Kailangan maging secure kayo sa sa pagdadrive ng motor. Mayroon kayo safety sa yung sarili, katulad sa akin naka-elbow at saka naka-kneecap ako dito mga bikers no. Siyempre mayroon tayong mga para long ride dyan mga bikers. Kaya dito umpisa na tayo dito, abante tayo konti dito mga bikers. Pero na-stuck pa rin tayo dito dahil inuuna pa nga yung yung mga sasakyan. Kita nyo itong pula, yan pinauna muna sa akin dahil papasok doon sa loob ng bars no. Alam nyo mga bikers, yung aming nagastos pala dito sa pagra-ride papuntang Bacolod lahat mga bikers no ay umabot kami ng almost 10,000 mga bikers sa pag gastos dahil kasama na pagkain namin mga bikers. Dahil siyempre hindi naman pwede na hindi kumain mga bikers pag nagra-ride kayo dahil nakakagutom din kayo mga bikers. Mga bikers, yung aming biyahe pala pagdating namin dito sa Katiklan no, alas 10 na kami ng gabi nang dumating dahil 4 na oras or 6 na oras yata yung aming alas 8 na kami dumating, umalis sa sa Rojas mga bikers alas 8 ng gabi. So dumating kami ng alas 11 ng gabi doon sa so almost 3 hours ang biyahe ng Barts. So ang ginawa namin mga bikers, hindi na kami nag-travel ulit sa papuntang Dumangas nung time na yun dahil siyempre medyo madilim at saka hindi namin kabisado yung kalsada mga bikers. Napakadilim yung kalsada pala. Umalis na kami dito sa Katiklan pala noon ay madaling araw, mga 4:30 na bago magaliwanag yung araw mga bikers. Kaya ang biyahe kasi doon galing Katiklan to Dumangas mga bikers ay 6 hours mga bikers. Kaya dalawang beses kami hinto dito ng aking pamangkin kumain at saka nag-CR. Tapos let's go na naman, pahinga lang kunti ang motor, diretso na naman biyahe mga bikers. Ganun ang tindi ng biyahe mga bikers.
napakasulit, tanggal yung stress sa yung sarili pagka nagbabiyahe ka ng motor mga bikers, napakasarap. Kaya kayo pag nagmumotor kayo, sulitin nyo na pag nasa bakasyon kayo mga bikers, no. Bali 5 days lang pala kami doon sa Negros mga bikers dito ha. Papasok na pala tayo sa loob ng parts mga bikers. Umaabante na tayo ng kunti dito dahil siyempre medyo puno na ng mga sasakyan yung parts mga bikers, kaya papasok na tayo dito paunti-unti. Tapos nung pabalik na kami ng Maynila mga bikers, ang biyahe namin galing San Enrique to Bacolod, tapos sa Bacolod naman, Bacolod Port, sinakay na namin yung aming motor sa Barts. Ang bayad namin pala doon ay almost 300 din yung bayad namin sa mga motor mga bikers, no? Kasama na rin tao doon sa Bacolod. So pagdating namin ng Dumangas mga bikers, bumiyahe na naman kami ulit ng papuntang Katiklan. Sabado na yun ng araw mga bikers yung biyahe namin. So yung pagdating namin ng Katiklan mga bikers ay binakload na namin yung aming motor. Ay bawat isa mga bikers ay 5,000 papuntang Dumangas, papuntang Batangas sa port na yun mga bikers, direct na yun dahil ayaw na ng kapamangkin ko mag-travel papuntang pabalik ng Mindoro, kaya napilitan na kami, backload namin, sinakay na namin dun sa truck yung aming dalawang motor, kaya yun itinravel na papunta dun sa papuntang Batangas. So yun. So yung mga bikers, pagdating ng Batangas, dumiretso ng aking pamangkin doon sa Manila. Ako naman ay bumalik naman ng Mindoro ulit. Nagdala ko naman ng aking motor ulit dahil nagpagawa tayo doon ng bike kubo doon sa Mindoro. Kaya bumalik ulit ako. Almost 2 weeks din ako doon sa Mindoro sa kay Mrs. Kaya napilitan naman akong umuwi sa Manila mga after 2 weeks siguro mga bikers, dahil siyempre pabalik na rin tayo doon sa trabaho natin sa labas. Si Mrs. din may trabaho din, kaya umuwi kami ng 28 ng February mga bikers. Kaya enjoy lang sa pagbiyahe, no. Medyo boring na rin ako dito mga bikers sa kakaantay dito sa napakatagal na ubos yung aming oras dito sa pag-aantay ng bars dito sa may Dumangas mga bikers. Halos hindi nagalaw yung aming mga motor dito. Yung iba nga rin na boboard na rin dito sa kanilang kinatatayuan mga bikers dahil siyempre sobrang init. Kita nyo, buti na lang mayroon tayong jacket na protection sa ating katawan, hindi tayo gano'n na susunog sa sobrang init mga bikers, no. Kaya dito mga bikers, malapit na kami papasok na kami dito sa loob mga bikers ng Barts, no. So yun, kita nyo naman yung alalay lang kami dito dahil medyo palusong ng konti yung dito, yung kanilang rampahan dito mga bikers. Tapos may mga lubid ba dito, kita nyo naman lubid mga bikers. So ang lalaki ng lubid pero kiring-kiring ng ating motor dito, yan kita nyo naman ito mga bikers, no. Yan. So dito pala mga bikers, pinaiwan dito ng mga nakabantay dito yung motor. Kaya pala sabi niya iwan dito, siya na bahala. Kailangan magbigay din kayo ng pang-copy dito mga bikers. Yes sir, kami na siya bahala. Lima-limalan, ako. So yun dito mga bikers, no, nakapisto na tayo dito. Palabas na rin tayo dito pagka mga bikers. Hanggang dito na lang nating video mga bikers. See you next vlog mga bikers. Bye bye.